Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Sumusunod ka ba kay Jesus? Tinuturing mo ba na ang pagsunod kay Jesus ay mabuti, mas mabuti, o pinaka-mabuti? Ang gagamitin natin teksto sa Lucas chapter 9, 57 to 62. Aking pinamagatan itong Good, Better, Best. Sa buhay ng tao sa lupa, may mga bagay na mas mabuti kumpara sa mga simple at mabuting bagay. Ating teksto ay matututunan natin ang mga mabubuti at mga mas mabubuting bagay sa buhay na pwedeng makamtan ng mga taong gustong sumunod kay Jesus. Pero sa lahat ng ito, pinakamabuti pa rin ang sumunod tayo kay Jesus. Unang katotohanan na nais ipadala sa atin, ang mga material na bagay ay mabuti kung minsan ay mas mabuti. Ikalawang itinuturo dito, ang pagsasakatuparan ng responsibilidad sa pamilya ay mabuti kung minsan ay mas mabuti. Discharging responsibilities in the family are good and sometimes better. At ang ikatlong katotohanan na itinuturo ni Lucas sa bawat isa sa atin na nagnanais na sumunod, voluntaryo man o ito ay pagpili sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pastor, mga ministro o iba't iba pang mga leader ng ating mga simbahan na bahagi ng katawan ng Panginoon Jesucristo. Ang mga hirap at pagsubok ay mabuti kung minsan ay mas mabuti. Challenges to be encountered as a leader in the body of Christ are good and sometimes better. Dito sa mga huling talata ng aklat ng Lucas na ating pinagbubulay-bulayan, verses 61 to 62, may isa naman nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya." At ganito naman ang tugon ni Jesus, "Sino mang magsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Hindi natin alam kung ang lalaking ito nag-volunteer o siya ay pinili ng Panginoon upang sumunod sa Kanya. Kayo po ba ay nag-volunteer o pinili o magbo-volunteer na tunay na sumunod sa Panginoong Jesucristo? Ang tugon ng Panginoong Jesucristo ay tila malayo doon sa kanyang pagbo-volunteer o maging sa kanyang pagpili, dahil ang sabi sa kanya ng Panginoon ay ang sino mang magsimula mag-araro ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Inihalintulad ng Panginoon Jesucristo ang paglilingkod at ang pagsunod sa Kanya ay katulad ng pag-aararo o kaya ay farming. Kapag ikaw ay nag-aararo, hindi ko po ito naranasan pero nakikita ko po dahil ako po ay nagtrabaho ng matagal sa School of Fisheries at kapatid po ito of course ng agriculture. At sa maraming mga panahon na nagko-contest ang mga estudyante namin patungkol sa farming ay nakikita ko yan kung paano ang pag-aararo. Kapag ikaw daw ay nag-aararo, hindi pwedeng pabalik-balik. Hindi pwedeng patungo tas pabalik dahil nga kailangan na maayos ang iyong pag-aararo. Hindi pwedeng on and off. Tulad ng pag-aararo o farming, tuloy-tuloy lamang hanggang maabot ang bunga ng pinagpaguran. Para bang kapag tayo ay pinili o nagdesisyon para sundan natin ang Panginoon at makapaglingkod sa Kanya, marami ding mga mananampalataya, sana po ay hindi kayo on and off. Masigla ngayon, malungkot bukas. Masipag ngayon, ayaw bukas. Tila isang palitaw na lulubog lilitaw sa paglilingkod sa Panginoon. Malakas ngayon, mahina bukas.
nag-hallelujah ngayon, bukas iba na ang kanyang winiwika. Hindi pwede ang gustong sumunod o pinili ng Panginoon o pamaglingkod sa kanyang ubasan na on and off, na patingin-tingin sa nakaraan. Ang pag-aararo ay tumitingin sa ngayon at sa hinaharap. Maaaring may mga kabiguan sa paglingkod. Alam po natin yan. Mayroong di inaasahang pangyayari. May mga inaasahan tayo na di naman natin nakikita. Ang sabi ni Jesus, gamitin natin ang mga ito na inspirasyon sa hinaharap upang maging mabunga ang ating paglilingkod. Sa aking pong pagbabasa at pagre-research ay nakita ko po yung mga challenges na pwedeng makaharap o nakaharap na ng mga taong naglingkod at sumunod sa Panginoong Kristo. At ito nga ay mula kay Tom Rainer na isang CEO ng Church Answers. Ang sabi niya, ang mga ito ang ilan sa mga problema o mga challenges na pwedeng maranasan ng mga nag-volunteer, pinili o magbo-volunteer sa paglilingkod sa Panginoon. Una ay ang oras. Kinakailangan na makita natin ma-prioritize ang Diyos. Ang ating mga expectations, pwedeng ina-expect natin na dahil ito ay mga anak ng Diyos, matitinong ito. Sinasabi ko na po sa inyo, marami rin po sa mga anak ng Diyos na patino pa lamang. Yung mga emotional fatigue, dahil nga ikaw ay leader, mayroon kang sinasakupan, ang damdamin ng iyong sinasakupan, iyong nararamdaman. At kapag siya'y malungkot, malungkot ka rin. Sakit ng kalingkingan ay dama ng katawan. The fix-it syndrome, ibig sabihin, tila ba akala mo lahat ay kaya mong solusyonan. Kinakailangan na ang Panginoong Kristo ang ating maging tunay na gabay sa pamamagitan ng banal na Espiritu anuman ang ating makaharap sa ating pagsunod sa Panginoon. Toxic members, madami po niyan. Kung paano napakaraming sinasabi ng mga healthcare workers, mga frontliners, they are very toxic sa dami ng trabaho, sa pananampalataya rin at sa katawan ng Panginoon. Marami din po niyan. Aging congregations, marami tayo mga membro na patanda na, kaya kinakailangan na lalo tayo magsumikap. At kayo naman na matatanda, mga nanay at tatay, kinakailangan na inyong mga anak, himukin ninyo na kayo ay palitan at tunay na maging aktibo sa Panginoon. Communication failures. Marami dahil nga iisa ka o leader ka, maaaring mayroong kang hawak na tao na mas bata sa iyo, iba mas matanda, so mayroong communication failure. Ang pagbibisita, maaaring sabihin na ito ay iyon dapat gawin o maging yung inaasahan mo na tinatawag na bivocation na isa ka leader pero may trabaho ka sa iba, nahahati ang iyong panahon o may ini-expect ka na financial reward pero hindi mo naman ito natatanggap dahil nga in-expect din ng iyong simbahan na ikaw lang ay isang part-timer. Bagamat madaming mga pagsubok o challenges sa pagsunod kay Jesus, mabuti pa rin na siya ay ating sundin. Dahil sa mga pagsubok na ito, tayo ay tutungo sa lalong pagbunga at sa pagtibay ng katawan ng Panginoon. Ang mga material na bagay, ang pagsasakatuparan sa responsibilidad sa pamilya, at ang mga hirap o pagsubok na pwedeng maranasan sa pagsunod kay Jesus ay pawang mabubuti. At minsan ay mas mabubuti. Ngunit sa kabila ng lahat na ito, ang pinakamabuti sa lahat ay ang tuloy-tuloy tayong sumunod sa Panginoong Hesukristo. Dahil ikaw bilang Kristiyano, disipulo ng Panginoong Hesukristo, dito ka tinawag. Share Jesus. Subscribe, share Paraclet TV. Go, go, go.